Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilimutan ng mga taga Central Visayas ang karanasan sa bagsik ni Yolanda. Sinabi ni Congressman Benny Vardone ng Eastern Samar na hindi pa rin niya maarok kung paano nangyari na sa ilang minuto lamang ay naburas sa mapa ang ilang lugar sa kanilang lalawigan. Sa detalye, balitaan mo kami, Roby Cerezo. Ilang araw na rin ang lumipas matapos na manalanta ang bagyong Yolanda sa lalawigan ng Eastern Samar. Pero nagsisilbing bangungot pa rin kay Congressman Benny Vardone ang pangyayaring ito na tumama sa kanyang mga kababayan. Sa 23 munisipalidad ng Eastern Samar, 11 dito ang grabing sinalanta ng bagyo. Katunayan, hindi na nga makilala ni Congressman Vardone ang mga barangay na dati ay kanya pang nadadalaw. At isa nga dito ang lugar ng Giyan, kung saan isa sa mga lugar na dinaanan ng mata ng bagyo. Anya, ginawa naman nilang lahat para maihanda at maisalba ang mga maaapektuhang lugar. Ngunit sadyang malakas ang hanging tumama sa kanilang lalawigan na may bilis na 250 kilometers per hour. Dagdag pa rito ang napakalupit na storm surge na siyang kumitil sa buhay ng maraming mga residente at sumira ng maraming ari-arian at mga establishmento. When I saw the devastation over when we were surveying the province via chopper, talagang grabe ko, sabi ko palagi ko wala ng probinsya. Pangunahing kabuhayan ng Eastern Samar ang taniman ng niyog at ang pagkasira nito ay labis na nakaapekto sa ekonomiya ng kanilang lalawigan. Malaking dagok at pagsubok ito sa maraming mga coconut farmers na dito umaasa sa kanilang ikabubuhay dahil matatagalan bago muling makapagtanim at sila ay makapag-ani. In the meantime, 3 to 5 years, what will you do with your children? So, anong recommendation niyo, sir, sa national government? Ha? Anong recommendation niyo? Kasi kayo na Dapat speed up yung yung relief operations muna, recovery. Matapos magkaroon ng, I think it's about time that magbabay pa yung sa budget. In fact, sinabi ko na kay Speaker na kung pwede appoint ako doon sa BICAM as representative of Congress. I will try to convince my colleagues and our counterpart in the Senate and executive I think there is still time to reshape the 2014 budget to address the rehabilitation process. Ikinagalak naman ng representante ang ginawang pagdalaw ng Pangulong Aquino sa mga lugar na naapekto. Nakita niya rin kung paano pilit na isaayos ng Pangulo ang pagtulong na dumadating para ipamahagi sa mga biktima. Dito rin niya nakita ang pagmamalasakit ng punong ehekutibo sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa ngalan ni Freddy Abando, para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Roby Cerezo.